Magandang tanghali, Pilipinas. Wala pa pong desisyon ng ating presidente kung ipagpapatuloy, ililift o i-relax ang ating ECQ. Ganun pa man, inaasahan po natin ang ganyang desisyon anong oras po ngayon. Ganun pa man, nais ko pong ibahagi muna ang isang napakagandang balita at ito po ang finding ng isang survey ng prestigyosong Gallup International kasama po ang kanilang local partner na ang Philippine Survey and Research Center Incorporated. Nagpapasalamat po ang Pangulo dahil 80% po ng lahat ng Pilipino ay may opinyon na maganda naman ang paghawak ng ating gobyerno dito sa issue ng COVID-19. Sang-ayon din po dito sa survey, 86% po ng ating mga kababayan ay handang magsakripisyo ng ilang ng kanilang mga karapatan para po sa pagpigil at paglaganap ng COVID-19. At 88% po ang nagsasabi na talagang sila'y sadyang natatakot na sila mismo o di naman kaya ang kanilang mga kaanak ay baka magkasakit ng COVID-19. Asahan niyo po na kung ano man ang magiging desisyon ng presidente, aadresan po niya itong ating kinatatakutan na baka tayo magkasakit. Naintindihan po niya na napakahirap ng ECQ at gagawin po niya ang pinakamagaling para sa sambayan ng Pilipinas. At mahalaga po itong findings ng Gallup poll, no? Dahil sang-ayon po sa isang pag-aaral ng Johns Hopkins University, sila po ay nagbabala na ang Southeast Asia ay posible pong maging susunod na hotspot para sa coronavirus. Inaasahan po natin na ang presidente ay magdedesisyon sang-ayon po sa siyensya. Ibabalik ko po itong graph na paulit-ulit na nating pinapakita. Itong graph pong ito ay nagpapakita kung ilan ang posibleng magkasakit, kung tayo po ay magli-lift ng ECQ o di naman kaya ay magre-relax ng ECQ. Makikita po natin na itong itim po ay yung numero ng mga magkakasakit kung magpapatuloy ang ECQ. Pababa po yan habang lalong tumatagal ang ECQ. Pero hindi nga po natin po pwedeng sabihin na indefinite ang ating ECQ dahil kinakailangan naman magkaroon ng hanap buhay ang ating mga mamamayan. Ang ninanais po natin, kung magkakaroon ng relaxation or lifting ng ECQ, dapat sapat ang kakayahan ng ating health sector, yung broken line po, na magbigay ng medical attention sa lahat ng posibleng magkasakit ng COVID-19. Now, nasaan na ba ho tayo ngayon? Well, sang-ayon po sa Department of Health, meron na naman po tayong 6,710 cases as of yesterday, April 22, ng COVID-19. Meron po tayong 446 na namatay at ang mabuting balita pa rin po ay tumataas pa rin ang mga gumagaling sa sakit at ngayon po yan ay nasa 693 cases na. Ang tanong, are we flattening the curve? Well, makikita po natin dito sa susunod na graph, no, na bumababa po ang mga kaso ng COVID-19 cases sa Pilipinas, bagamat pasimula pa lang po ang pagbaba. So sabi nga po ni Health Secretary Duque, nagsisimulang mag-plateau pero hindi pa po talaga ito flattening of the curve. Pero ganun pa man, ito po ay nagpapakita na epektibo po ang ginawa nating ECQ. Makikita rin po natin ito sa susunod na graph na ito naman po yung mga numero ng mga namamatay. No? Nakikita natin na bahagyang bumababa na rin po ang mga numerong mga namamatay at makikita rin natin sa susunod na graph na parami po ng parami ang mga recoveries. No? Bagamat ito po ay hindi pa rin kasing dami ng nais nating makita. Now, so are we flattening the curve? Well, makikita po natin na tumataas pa rin ang numero. At bagamat ang pagtaas naman po ay hindi kasing taas ng mga na-experience ng iba't ibang mga bansa. So, ang conclusion po, gumagana ang ECQ sa pagpabagal ng sakit, bagamat ang desisyon nga po ng presidente nakabase sa gaano ang kakayahan ng ating health sector na bigyan ng atensyon ang posible pang mga pwedeng magkasakit ng COVID-19 habang wala pa pong mga bakuna at sakit dito. Bibigyan ko rin po ng kumpirmasyon na alas 6 mamayang gabi, ipupulungin po ng presidente ang ilang miyembro ng IATF.
At kung nung huling briefing natin, hayaan natin magpresenta ang UP kung paano ang suggested framework nila. Ngayon naman po, sa kaunahan ng pagkakataon, ipipresenta natin yung framework na sinumite ng IATF, composed of all the different cabinet secretaries of government, kung paano po dapat magdesisyon ang presidente kung ipagpapatuloy, kung i-retain o kung i-relax ang ECQ. Ito po talaga ay sang-ayon sa pagtimbang doon sa karapatan ng kalusugan at doon sa karapatan magkaroon ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Doon po sa kalusugan, ang tinitingnan po ng presidente ay yung tinatawag na R. Ano ba yung R? Hindi po Roque. Ang R po ay yung mga posibleng mahawa ng isang taong merong COVID-19. Pag ibig sabihin 1, isa lang po ang pwedeng mahawa ng isang tao, yan po ay more or less kayang bigyan ng serbisyo ng ating health sector, no? Pero siyempre, kung mas mababa pa sa 1, mas mabuti. Ano pa po yung titignan? Titignan po yung duration ng infection. Yung kung kailan po talagang nag-peak na yung mga nagkakasakit, yung numero ng mga nagkaroon ng sakit na ito, at saka siyempre po yung numero ng severe and critical cases dahil limitado po ang mga hospital natin. Bagamat nagtatayo na po nga tayo ng iba't iba pang mga We Heal as One Center para naman po doon sa mga positibo na meron lamang mild na mga simptomas. At siyempre titignan din po yung number of death and yung mga health gains na ating nakamit na. Pagdating naman po doon sa ekonomiya, titignan natin yung mga sektor ng ating ekonomiya na po pwede na sigurong buksan, yung mga tao na po pwede nang pagtrabahuhin, at siyempre po, saan sasakay yung mga tao na po pwede nang magtrabaho. Sang-ayon din po sa rekomendasyon ng inyong IATF, ang mga proposed decision tool para kay Presidente ay as follows. Number 1, tanungin muna, meron na ba tayong minimum health standards para sa ating kababayan? May sapat na ba tayong kakayanan na bigyan ng medical atensyon ang mga posibleng magkakasakit kung ililift ang ECQ? Kung meron ng ganyang sapat na kakayanan, ang tanong, paano natin i-modify ang ECQ? Siyempre po, ikukonsidera yung geographic risk. Saan ba yung mataas? Saan ang konti lamang na mga nagkakasakit? Ano yung mga edad na dapat pang manatili sa mga tahanan? Yung mga specially vulnerable, yung kabataan at yung mga senior citizen natin? At siyempre, ano yung mga sektor na ekonomiya na po pwede nang buksan dahil po pwede naman silang mag-operate habang sila ay nag-o-observe ng social distancing at good hygiene. At siyempre, ang tanong pa rin, paano makakarating sa trabaho ang mga manggagawa? So, sa susunod na slide po, magpapakita kung ano talaga yung proposed na framework na gagamitin ng ating presidente. Ang unang tanong, meron na bang minimum health standards? Kakayanin na ba ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng atensyon dun sa posibleng mga magkakasakit? Kung ang sagot ay no, patuloy po ang ECQ. Pero kung ang sagot naman ay kakayanin na ng health sector, well, tatanungin po natin na nakabase sa geographic location kung ito po ay low risk, moderate risk, or high risk. Kung low risk po, pwede nang ma-lift ang ECQ. Kung moderate risk, pwede pong ma-relax ang ECQ. At kung high risk po, hindi po ma-lift ang ECQ. Tapos po, tatanungin din natin doon sa mga lugar na po pwedeng merong ng low risk at moderate risk, kung po pwede nang mag-restore ng transportasyon at yung mga pribadong mga sasakyan at ilan ang po pwedeng sumakay sa mga transportasyon nito. Ilan pong pasahero ang po pwedeng sumakay dahil importante na meron pa ring social distancing. Now, itong next graph pong ito ay nagpapakita ng geographic risk of outbreak. Ibig sabihin, na-identify na po natin yung mga areas kung saan yung mga magkakasakit ay, kung ilan yung magkakasakit, depende sa area. At ang tanong nga po is anong kakayahan ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng serbisyo.
Kung ang kakayahan po ng health sector sa lugar na yon ay mahigit kumulang 70%, yan po ay naka-red. Ibig sabihin, acceleration, hindi pa rin po pwede ma-lift ang ECQ. Kung ang kakayahan naman po ng health sector sa lugar na yon ay nasa 30 to 70% na, po pwede na magkaroon ng tinatawag na initiation or deceleration. Ito po yung modified o di naman po kaya ay relaxed ECQ. Pero kung under 30% po yung paggamit ng health sector, yan po yung tinatawag na recognition, po pwede nang ma-relax o di naman kaya tuluyan ng i-lift ang ECQ. So, again po, pagdating po sa edad at saka yung mga health risks, yung tinatawag na comorbidity, ang edad na especially vulnerable po ay yung mga 0 to 20 at saka 60 and up, ang mga senior citizen. Tapos po, yung mga edad na 21 to 59 na meron ng comorbidity o meron na pong sakit, gaya ng sakit sa puso, sakit na diabetes, cancer, at iba pang respiratory ailment. Yung mga edad 21 to 59 na kasama po sa bahay, yung mga senior citizens o di naman kaya yung merong mga pre-existing diseases na. Siyempre po, kung kayo po ay kasama dito sa mga edad neto o doon naman kaya may kondisyon na pre-existing na sakit, especially vulnerable. At kahit ano pong mangyari, whether be it retain or relax, patuloy po rin kayong mag-home quarantine. Now, punta naman po tayo doon sa mga na-approve ng IATF na mga resolution, IAFT resolutions. Unang-una po, naatasan po ng interagency ang Department of Tourism na magbigay po ng hotel rooms kung saan po pwedeng tumira ang ating mga health workers, ang ating frontliners. Napakaliit na bagay naman po ito na ibibigay natin sa ating mga frontliners dahil sa kanilang sakripisyo. So si Secretary Berna Puyat Romulo ay inatasan na po na gumawa ng inventaryo kung ilang mga hotel rooms po ang po pwede nating ipagamit sa ating mga frontliners. Maraming salamat po muli sa ating mga frontliners. Pangalawa po, yung National Task Force Subtask Group for Repatriation of Overseas Filipino Workers ay naatasan ng gumawa ng protocols para po sa management and surveillance ng mga repatriated land-based and sea-based OFWs pag dumating na po sila dito sa ating bayan at matapos po yung mandated quarantine period. Pangatlo po, yung NTF Task Group for Resource Management and Logistics ay naatasan na po na mag-compile ng compendium para sa lahat ng mga logistical requirements para po sa ating health and emergency frontliners. So kasama na po dito yung mga kailangan nating mga PPEs at saka yung mga establishment ng disinfection chambers subject to guidelines po na i-issue ng Department of Health. Pang-apat, nagkaroon po ng desisyon na ang IATF ay ina-adapt po yung StaySafe.ph as the official social distancing, health condition reporting, and contact tracing system na mag-a-assist po sa ating gobyerno dito sa laban natin sa COVID-19. Panglima po, binibigyan linaw po ng ng Interagency Task Force na ang lahat po ng rapid pass system shall be applied prospectively. Ibig sabihin po, lahat po ng mga inisyong ID ng IATF ay patuloy pa rin pong kikilalanin. Yung enrollment nga pala po sa Rapid Pass ID shall be voluntary and shall cover qualified private sector entities or persons. Uulitin po natin lahat po ng checkpoints, yung movement of cargo vehicles as well as vehicles used by public utility companies, business process outsourcing companies, and export-oriented establishments ay dapat po manatiling hindi hinahamper miski wala po silang rapid system. Ibig sabihin, yung mga sasakyan po ng cargo, yung mga BPO, yung mga export-oriented establishment, huwag nyo na pong harangin at patagalin pa sa mga checkpoints.